Good afternoon po sa inyong lahat. Magandang hapon at welcome po. Maligayang pagdating sa ating Sunday worship service dito sa Grace Fellowship Church of Alabang. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating pagdiriwang sa araw na ito. Tungkol po sa GFC, ang ating iglesia. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipan ng pamumuhay sa isa't isa, sa ating pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng banal na salita at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang ating statement of faith sa website na gfc.com.ph. At kung kayo man po ay bumibisita at may mga katanungan, mangyari pong lumapit sa ating reception table sa tabi lamang po ng main entrance pagkatapos po ng ating service. Ikalulugod po naming sagutin ang anumang inyong katanungan. At ngayon nga pong araw ng Panginoon ay nagpapatuloy tayo sa ating serye sa aklat ng mga gawa. At ang ating kapatid na si Brother Josh ang magtuturo mula sa mga gawa, 2 mga talatang 14 hanggang 24. Sa atin pong pagsisimula, alalahanin natin ang ating Diyos na naghahari sa lahat at karapat-dapat sa lahat ng ating papuri. Bagamat siya ay banal at dakila, hindi siya nanatiling malayo sa atin. Sa kanyang habag, isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus upang dalhin ang ating mga kalungkutan at kapighatian. Pakinggan po natin ang sinasabi sa Isaiah 57:15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na nananahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako. At kasama rin naman siya na may pagsisisi at mapagpakumbabang diwa, upang buhayin ang diwa ng mga mapagpakumbaba at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Sa ating pong pag-awit, atin pong masdan at pagtuunan ng pansin ng ating Diyos na naghahari sa lahat at lumalapit sa atin upang iligtas tayo. Sa lahat po na may kakayanan, ianyayahan ko po kayong magsitayo at tayo po ay sama-samang umawit ng ating awitin. Masdan ating Diyos. Sinong sa dagat ay may tangan, o sa buhangin ay bumilang. Mga hari ay nanginginig, o magpuri ang buong daigdig. Masdan ating Diyos nasa lukluban, halina't siya'y purihin. Siya ang hari nasa lusan, ating Diyos purihin. Sinong hari niyang tagapayo, o sinong makikipagtalo? Siya na nakakalam ng lahat, karunong ay sinong susukat? Masdan ating
Unang Korinto, Kabanata 1, mga talata 27 hanggang 29. Ngunit pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang hiyain ang malalakas, upang walang taong makapagpamuri sa harapan ng Diyos. Pinapaalala po sa atin na ang karunungan ng Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating sariling karunungan. At sa pamamagitan po ng krus ni Kristo, ipinakita ng Diyos ang kanyang ganap na karunungan at kapangyarihan upang ang lahat ng kalwalhatian ay mapasa Kanya lamang. Kung kaya po, atin awitin the perfect wisdom of our God. The perfect wisdom of our God, revealed in all the universe, all things created by His hand and held together at His command. He knows the mysteries of the seas, the secrets of the stars are His. He guides the planets on their way and turns the earth through another day. The matchless wisdom of His ways that mark the path of righteousness. His word a lamp unto my feet, His spirit teaching and guiding me. And though the mystery of the cross, that God should suffer for the lost, so that the fool might shame the wise, and all the glory might go to Christ. Oh, grant me wisdom from above, to pray for peace and cling to love, and teach me humbly to receive the sun and rain of your sovereignty. Each man of sorrow has a place within this tapestry of grace. So through the trials I choose to say your perfect will, your perfect will. Each man of sorrow has a place within this tapestry of grace. So through the trials I choose to say your perfect will in your perfect way. Narito po ang mensahe ng Ebanghelyo na matatagpuan sa unang Pedro, Kabanata 3, talata 18. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Habang pong inaawit natin ang susunod na himno, huwag po lamang sana nating isipin ang mga sugat na tinamo ni Kristo, kundi alalahanin din po natin ang kanyang pagdurusa para sa atin. Naway mapuno ang ating mga puso ng pasasalamat at paghanga habang ating pinag-iisipan ang ating tagapagligtas at ang lahat ng kanyang ginawa para sa atin.
Awitin po nating sabay-sabay. Alleluia, manunubos. Sang taong nagdurusa, ang taguri sa Kanya, Kristong nagbayad sala. Alleluia, manunubos. Ating hari pagdating, tayo'y Kanyang kukunin. To'y ating aawitin. Alleluia, manunubos. Hallelujah. Manatili po lamang tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Isayas, Kabanata 53, mga talata 4 hanggang 6 at mga talata 10 hanggang 12. Tunay na Kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayunmay, ating itinuturing Siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gayang ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. Gayunmay, kinalugdan ng Panginoon na mabugbog Siya. Kanyang inilagay Siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin Niya ang Kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan, makikita Niya ang Kanyang supling, pahabain Niya ang Kanyang mga araw, at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa Kanyang kamay. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng Kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng Kanyang kaalaman. Aariing ganap ng matuwid kong lingkod na marami at papasanin Niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya't hahatian ko siya ng bahagi
na kasama ng dakila at kanyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas. Sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga lumalabag. Gayunmay, pinasan niya ang kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag. Isayas Kabanata 53, mga talata 4 hanggang 6 at mga talata 10 hanggang 12. Maaari na po tayo maupo. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin na magtipon-tipon ngayon dito sa church na sama-sama bilang iyong iglesia. And Lord, tunay nga na pinasan ninyo ang aming mga kasalanan at binuwis ninyo ang inyong buhay para sa amin, para sa aming kaligtasan. At tunay nga, Lord, na nagpapasalamat kami dahil doon. Lord, sa panahong ito ay tinataas din namin sa inyo ang aming mga sarili at pinagtatapat namin na kami makasalanang tao. Marahil may ilan sa amin o marami sa amin ang nahulog sa temptation, nagkasala this past few days, this past few weeks. Baka meron sa amin ang nagpadala sa aming emosyon, sa aming galit, sa aming katamaran, and even sa lust, Lord, and even sa pakikitungo namin sa aming kapwa ay hindi naging kalugod-lugod sa inyong paningin. Lord, humihingi kami ng tawad, humihingi kami ng kapatawaran, and Lord, tulungan niyo rin po kami sana na mas maging alerto, na mas maging sensitibo sa mga bagay na maaari naming magawa na mali. Make us more sensitive and alert, Lord, na may mga bagay na hindi nakakalugod sa inyong pangalan na nangyayari sa buhay namin. Sapagkat, Lord, hindi namin kakayanin mabuhay ng isang Kristiyano na kami lamang. Kailangan namin kayo. Kaya, Lord, tulungan nyo kami. Hindi namin ito magagawa kapag wala kayo. And Lord, nagpapasalamat kami dahil alam namin na may kapatawaran sa inyo. There is forgiveness with you. And nagpapasalamat kami na may kaligtasan din sa inyo. Kaya Lord, tulungan nyo kami na mamuhay ng tapat, na mamuhay na ikaw ang nauuna talaga sa aming puso't isipan. Lord, tinataas namin sa inyo ang aming church. Marami sa amin ang may sakit. Nagpapasalamat kami sa mga kasama namin, mga kapatiran namin na nandirito. At Lord, pinagpapray namin yung mga hindi namin kasama. Marahil may sakit, may pinagdadaanan, o baka merong personal na problema. We just pray, Lord, na imbes na lumayo, sana mas lumapit pa sila sa inyo lalo. Para sa mga may sakit, Lord, we pray for healing naman po. Sana po pagalingin niyo sila. Pero para sa amin na nandirito, Lord, we pray na sana bigyan niyo din kami ng oportunidad na maging kapatiran dun sa mga nananakit, sa mga mayroong karamdaman, meron din pinagdadaanan. Tulungan niyo kami maging encourager, maging comforter, pag-pray namin sila, at maging kaagapay nila sa mga pinagdadaanan nila. And Lord, alam namin na mahirap mabuhay bilang isang Kristiyano, but alam namin na kakayanin namin ito sapagkat nandyan ka. Tinataasin na namin sa inyo, Lord, ang aming bansa, lalo na ang aming kabataan. Sa balita pa lamang, marami na kaming naririnig, marami kaming nasaksihan na problema. Lord, lalo na yung nakaraang linggo lang, nangyari sa Cavite, nangyari sa Tacloban. Lord, alam namin, nakakatakot. Pero sana po ay gisingin nyo kami na maunawaan namin na pati ang mga kabataan ay kailangan ng inyong ebanghelyo. Na lalo na kaming mga mas nakakatanda, mas nakakaintindi, merong responsibilidad na turuan ang mga kabataan, na ituro sa kanila ang salita mo.
na ibahagi sa kanila ang mabuting balita. Lord, tulungan niyo kami, bigyan niyo kami ng oportunidad na maturuan ang mga kabataan na sa komunidad namin at sa mga nakakahalubilo namin. At kung kami naman ay ilan dito, Lord, na nasa edad na iyon, na bata pa, tulungan niyo rin sila, Lord, na maimpluwensyahan ng kanilang mga kaklase, kanilang mga kaibigan, na ma-share nila ang gospel sa mga kaedad nila, na upang mas lalo pang makilala ka, Lord, at maiwasan ang mga trahedyang ganito. Most of all, Lord, we pray as a church na bilang church, Lord, lalo na yung mga may anak dito, mga magulang, bigyan niyo kami ng knowledge and ng wisdom paano i-guide ang mga anak namin, paano i-guide yung mga kabataan regarding this happening, Lord. Dahil evil to kasamaan lamang talaga ito na walang ibang maaaring lunas kundi ang ebanghelyo lamang. Kaya Lord, tulungan niyo kami na mas maging matapang pa po sa paghayag ng inyong salita sa aming mga kaibigan, kamag-anak, at sa mga kakilala namin. And Lord, thank you for the successful parenting seminar kahapon. We know nga po na kailangan ito ngayon sa panahon na ito. Gamitin niyo po kami. Huwag niyo kaming hayaan na matakot, but rather, Lord, magising kami sa katotohanan na kailangan talaga ng hindi lamang ng mga kapitbahay pero ng buong bansa namin ang ebanghelyo. Kaya gamitin niyo kami, Lord, for this ministry. And as we take this time, Lord, ngayon na aralin ng inyong salita, tanggalin niyo po ang mga distractions sa amin at sana po ay maunawaan namin ang nais mong ituro sa amin sa libro ng mga gawa. And Lord, maraming salamat sa opportunity na ganito na nandito kami na ligtas. At sa mga papunta po, paparating pa lamang, ingatan niyo rin po sila. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. And na-miss ko po kayo. Tagal kong hindi nakapag-preach ng ilang buwan din po. Siguro na alam niyo naman po, updated kayo sa buhay ko. So thank you po sa mga nagpe-pray para sa amin, para sa akin. And yun nga po, kung gusto niyo ng update, tanongin niyo na lang ako mamaya. Pero yun nga, by God's grace na naging busy lang talaga. Naging busy, pero by God's grace, natawid naman lahat. And ang rason po ng aming pag-iisang dibdib ay walang iba pang rason kundi ang med school lang po. Hindi kami, walang iba. Napapag-isip kayo na si Brother Josh, hindi na nagpe-preach, hindi na namin nakikita, baka nag-fall na. Hindi po, na-busy lang po talaga. So, thank you po sa mga nag-pray. Ngayon po, sa araw na ito, ay pagpapatuloy lang po natin ang ating pag-aaral sa Libro ng Mga Gawa. Libro ng Mga Gawa. Kadugtong po ito nung Ebanghelyo ni Lucas na isinulat niya para kay Teofilo. So, ipagpapatuloy lang po natin ito sa Acts chapter 2. And sorry kung medyo yung boses ko, may sakit pa rin po ako. So, pagpasensyahan nyo na po kung medyo mabagal at matamlay. Pero kaya po yan. Ang kapangyarihan naman po ay wala sa akin kung hindi nasa salita ng Diyos. So kung maanyayahan ka po yung may kaya, tayo po tayo at babasahin ko po sa inyo ang mga gawa, chapter 2, verses 14 until 24. At ang sabi po dito sa verse 14, ngunit si Pedro na nakatayong kasama ng 11 ay nagtaas ng kanyang tinig at nagpahayag sa kanila. Kayong mga kalalakihan ng Judea at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, malaman sana ninyo ito at makinig kayo sa aking sasabihin. Ang mga ito'y hindi lasing na gaya ng inyong inaakala, sapagkat ngayoy 3 oras pa lamang. Ngunit ito ay yaong ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Joel. At sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. At ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip.
maging sa aking mga aliping lalaki at mga aliping babae, sa mga araw na iyon ay magbubuhos ako mula sa aking espiritu, at sila ay magsasalita ng propesiya. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas, at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at makapal na usok. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At mangyayari na ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang kamakapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos, pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya ay mapigilan nito. Maaari na po kayong umupo. Isipin niyo po na naroon kayo sa panahong ito, sa Pentecost. Isipin niyo isa kayong Hudyo. Imagine niyo lang po. Isa itong paglalakbay pabalik sa inyong tahanan. Kumbaga, umalis na kayo, lumipat na kayo ng bansa. Kunyari, lumipat kayo ng bansa and then ngayon, uuwi kayo sa Jerusalem kasi merong pista. Merong relihiyosong pista na madalas inuuwian po ninyo. Marahil dahil nga nasa ibang bansa ka na, natuto ka na rin magsalita ng ibang wika. Meron ka ng second language. Ngunit, naiintindihan nyo pa rin yung salita ninyong lokal, which is Aramaic. Diba? Kumbaga, tayo, kunyari, Pilipino tayo, Tagalog, puntang ibang bansa, marunong na bigla mag-German. Pero pag pumupunta ka dito, umuwi ka dito, marunong ka pa rin mag-Tagalog. Tapos, habang naglalakbay ka pa, dumating ka na dito, dumating ka na dun sa Pentecost, nandun ka na, bigla kang may narinig na malakas na ugong. Malakas na tunog. Ang sabi pa nga, humahagibis na hangin. Di nagulat ka, ano yun? Humahagibis na hangin. Alam niyo po, hindi ko matanggal sa isipan ko, sorry as early as now, sasabihin ko na to. Nung tinuturo to ni Kuya Ian last week, yung humahagibis, di ko matanggal sa isip yung gumaganon. Sabi ko, wait lang, kailangan ko tanggal sa isipan ko yung hagibis. Sabi ko yun pala, humahagibis na hangin. Malakas na ugong. Meaning, malakas, nakakagulat. Hindi mo malaman kung saan nanggaling, ano iyon. At kasunod nito ay ang ingay ng mga taong nagsasalita ng iba't ibang wika. At biglang narinig mo rin doon yung pangalawa mong wika. Narinig mo doon yung foreign language na alam mo. At biglang nauunawaan mo sila. At ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa Diyos. Siguro, maaari isa ka sa mga magtatanong, anong ibig sabihin nito? Bakit nagkakaganito? Ano yung malakas na tunog na yun? At bakit sila nagsasalita ng iba't ibang wika? At yung wika na sinasalita namin doon, binabanggit dito. Paano nalaman nito paano magsalita ng German? Paano nalaman nito magsalita ng Hebreo, ng Ehipto, or whatever? Kung ano mang language na narinig nila doon, ng Griego. Ano ang ibig sabihin nito? Di ba yun nga ang tanong last week? Ano ang ibig sabihin nito? At may ilang sumagot. Siguro, sabi nila, lasing lang yung mga yan. Mga nakainom. Habang ang iba naman ay parehas mo, nagtataka, naiintindihan, pero bakit? Bakit nangyayari ito? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Yan din ang ating tanong sa araw na ito. Bakit to sinama ni Lucas sa kanyang liham kay Teofilo? Ano ang ibig sabihin ng talatang ito?
Bakit ito narito? Ano ang nais ipaintindi sa atin ng Diyos? Bakit bumaba ang Espiritu? Bakit sila nagsasalita ng iba't ibang mga lengguwahe? Bakit nangyayari ito? At alam niyo po, ibinibigay kagad ni Pedro ang sagot. Sa binasa natin kanina, sinabi na ni Pedro ang sagot. At ang sabi niya, si Jesus ang kasagutan. Lahat ng nangyayari dito ay tumuturo sa iisang bagay, sa iisang tao, at sa iisang katotohanan. Ano po iyon? Na si Jesus ang ipinangakong Mesiyas. Kaya sa aklat ni Lucas, ipapakita sa atin ni Pedro ang tatlong katotohanan tungkol sa mga nangyayari sa Pentecost upang maitama natin ang ating sariling pananaw at tunay nating makilala kung sino ba si Jesus at ano ba talaga ang nangyayari sa Pentecost. Hinati ko po ang ating talata sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay ang hindi pagkalasing kundi pagsasakatuparan. Pangalawa po, hindi labo-labo kundi planado at pinangako. At pangatlo, hindi tayo kundi ang nabuhay na Kristo. Bago ipaliwanag ni Pedro kung ano ang nangyayari, nilinaw niya muna kung ano ang hindi nangyayari. Hindi natin mauunawaan ang isang katotohanan kung mahigpit nating pinanghahawakan ang isang maling eksplenasyon. 'Di ba? Hindi natin mapapaniwalaan kung ano yung totoo kung hindi natin tatanggapin. Kasi masyado natin pinanghahawakan yung mali eh. Ano ba yung mali? Anong sabi nila? Mga lasing lang ang mga iyan. Hindi daw ito kalasingan, sabi ni Pedro, kundi isang pagsasakatuparan ng propesiya ni Propetang Joel. Yun po ang ating unang punto. Ang sabi sa verse 14, ngunit si Pedro na nakatayong kasama ng 11 ay nagtaas ng kanyang tinig at nagpahayag sa kanila. Si Pedro na ang tumanggi ng 3 beses nung hinuli si Jesus. Tinanong siya 3 beses, hindi ba't ikaw yung kasama ni Jesus? 3 beses din niyang itinanggi. At tignan natin kung ano ang kanyang pagbabago na ngayon. Siya na ang nanguna. Siya ay tumayo, tumindig, at itinaas ang kanyang tinig. Nagbigay siya ng isang defense, apologist. Hindi siya humihingi ng tawad, kundi isa tong pagbibigay depensa. Sa ano ba ang nangyayari? At ang sabi niya, kayong mga kalalakihan ng Judea at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, malaman sana ninyo ito at makinig kayo sa aking sasabihin. Alam niyo po yung sinabi ditong at nagpahayag siya? Nagpahayag. Yung pagpahayag na ito ay parehas dun sa talata 4, sa verse 4, na ang sinasabi doon na yung banal na espiritu ay nagbigay ng paghayag dun sa mga apostol gamit yung mga iba't ibang lengguwahe. Meaning, ang sinasabi doon na yung tongues o yung lengguwaheng pagtuturo nila ay nanggaling mismo sa Diyos. God-given language. God-given message. And pati na rin itong pagbigay o paghayag ni Pedro, ang sinasabi sa atin ngayon, kasama rin dito. Ito ay isang salita o mensahe na nanggagaling mismo sa Diyos. Kaya ano ang sinabi niya? Mga lalaking Judea, at lahat na naninirahan sa Jerusalem, tumutukoy sa mga taong malamang ay nagsasalita pa rin ng Aramaic o Griego na nakatira doon. Maaari ito yung mga taong nagtataka. Ano nga ba ang nangyayari? And most probably sila din yung nagsasabi na mga lasing lang yan. Mga nakainom lang yan. Anong sinabi ni Pedro sa kanila? Kayo'y makinig. Malaman sana ninyo ito. Makinig kayo sa aking sasabihin.
Ipapaliwanag ko na ngayon sa inyo, mga kapatid. Ipapaalam ko na sa inyo kung ano ang mensahe. Hayaan nyo akong ipakita ko sa inyo kung ano ang sagot na hinahanap ninyo. Pakinggan ninyo ang aking mga salita. Ito hindi lamang na yung parang sinasabi lang ni Pedro na, oy guys, FYI lang paalam ko lang sa iyo, mali. Parang, ay, just to let you know, FYI your information. Sabi nun, di ba? Hindi siya ganun. Sa atin ba, pag sinabi natin na makinig kayo, anong expectation natin? Lalo na kung yung mga magulang dito, sa mga may anak. Pag sinabi mo sa anak mo, makinig ka sa akin, what is your expectation pag sinabi mo yon? Susunod. Hindi yun yung sinabi mo, makinig ka sa akin, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. When we tell our children, listen, the expectation is they will obey. So when Peter was saying, makinig kayo, listen to what I'm saying, ang sinasabi niya, maging handa kayo. Dahil yung sasabihin ko sa inyo ay may kinakailangang tugon. There must be a reciprocation, an answer. And what is that answer? An action. May gagawin kayo. May tugon dapat kayo sa aking sasabihin. Kikilos kayo sa impormasyon na inyong matatanggap. And in verse 15, anong sabi ni Pedro? Ang mga ito'y hindi lasing na gaya na inyong inaakala, sapagkat ngayon 3 oras pa lamang. Ang mga Hudyo ay iba silang magbilang ng oras. Ang kanilang araw ay nagsisimula sa pagsikat ng araw at nagtatapos sa paglubog ng araw. Meaning yung time nila, hindi sila 12 a.m., 12 p.m. Sa kanila, nag-uumpisa ang araw pagtaas ng araw at paglubog ng araw. So, sinabi dito na it's just the 3rd hour, 2 oras pa lang ng araw, ang ibig sabihin doon ay 9 a.m. pa lang. 9 a.m. pa lang. So, ang sabi ni Pedro, 9 a.m. pa lang mga kapatid, hindi pa yung mga lasing. Baka isipin ninyo, dito nga sa Pilipinas, may mga lasing na ng ganong oras. Pero ang sinasabi ni Pedro dito, it's not saying na imposibleng mangyari yon. Pero ang alam natin, kahit tayo natatawa Kasi nga, pag nakakita tayo ng lasing ng ganong umaga or 9 a.m. pa lang, sasabihin natin, grabe naman to mga to, hindi pa nga tanghali, lasing na. Diba? O kaya kahit nga tanghaling tapat, lasing na. Diba? It's absurd. Hindi siya normal. Hindi siya katanggap-tanggap even. Diba? Na pag may nakita tayo, grabe. Yun. So ang sinasabi ni Pedro dito, hindi normal. Hindi mangyayari yun, especially sa kanila. Hindi sila magiging lasing ng napaka-aga. Karamihan pa nga sa kanila ay wala pang pagkain ng kanilang tiyan. Nag-uumpisa pa lang yung araw And ang sabi pa nga dito, since Pentecost nga, pista, madalas ang Pentecost, nangyayari yung kapistahan o yung kainan, yung pagsasaya sa gabi. Hindi sa umaga. So kinailangan itama muna ni Pedro ang kanilang maling akala. In verse 16, ngunit ito ay yaong ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Joel. Basically, what Pedro is saying, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Propetang Joel. Hindi tama na tingin ninyo'y lasing sila. Kundi ang nangyayaring ito ay nakasaad sa liham ni Propetang Joel. What's happening here is based on what the Scripture says. Kung titingnan ninyo, ang kinuha ni Pedro ay ang lumang tipan. Salita ni Propetang Joel. Mahalaga kay Pedro ang lumang tipan. And dapat para din sa atin, mahalaga para sa atin ang lumang tipan. Dahil para kay Pedro mismo, ito ay salita ng Diyos. At para din sa atin, ito rin ay ang salita ng Diyos. Hindi dapat natin iniisip na walang halaga ang lumang tipan. Hindi po. Kaya nga doon tayo nanggaling, di ba?
Ecclesiastes? Because we value the whole Bible. Hindi po yung bagong tipan lamang. Yes, mahalaga rin ang bagong tipan. Yes, nandun si Kristo sa bagong tipan. Pero hindi natin mauunawaan ang bigat, ang buong mensahe ng bagong tipan kung hindi natin nalalaman kung ano ba ang nasa lumang tipan. Lahat ng propesiya tungkol sa Mesiyas, lahat ng mensahe tungkol sa Mesiyas, kung gaano kaimportante ang Mesiyas, ay makikita sa lumang tipan. Kaya wag po nating sa walang bahala. Ay, Old Testament lang yan. Tingnan niyo nga po si Pedro, dun bumalik eh. Dahil wala pang New Testament nung time ni Pedro eh. For him, the Old Testament was the Word of God and it still is the Word of God. At ito ang makikita natin doon. Ang sabi niya, merong mga sinabi ang Diyos sa pamamagitan ni Propetang Joel. Pag nakita natin kasi yung binasa natin kanina when it comes to the book of Joel, ang sabi doon yung banal na espiritu ay kanyang ibubuhos sa huling araw. At sa verse 4, last week, nakita natin na ito ang nangyayari. Bumaba ang Espiritu Santo at nananahan na sa mga apostol. Nakita natin na yun na ang nangyayari sa mga Hudyo sa Israel. At hindi lamang yun. Sabi pa sa verse 5, kung hindi pati na rin ang sa mga Hudyo na mula sa lahat ng nasyon. Bawat bansa sa ilalim ng langit. Basically, ang sinasabi lamang ni Pedro, itong nakikita ninyo, itong medyo kaguluhan, nagsasalita ng iba't ibang lengguwahe, yung malakas na ugong na inyong narinig, yun po ay pagsasakatuparan ng kung ano ang nasalita ng Diyos. Alam niyo po, naniniwala ako na ang pakikinig ay hindi automatic sa atin. Nung lumalaki po ako, madalas akong pagalitan ng aking magulang. Ano ba yan? Sagot ka ng sagot, hindi ka nakikinig. Diba? So madalas po, diba, pag bata, magrarason na yan. Ito kasi. Pero imbes na pakinggan ang inyong sinasabi, anong gagawin nila? Sasapawan pa nila. And ako po, nung lumalaki ako, ganun na ako, hanggang sa nag-asawa ako, ngayon, ang sinasabi naman sa akin ng asawa ko, ano ba yan? Salita ka ng salita, hindi ka man lang nakikinig. I honestly think that for us humans, it's not normal for us to just sit down and listen. Kaya nga po, di ba sa James, sabi niya, be slow to speak, but quick to hear or listen. Kasi mas nauuna lagi yung salita before we even try to listen. Not only towards God even towards our friends, to our family, mas nauuna tayong, ay, ano yan ganyan yan Mali ka Mali ka Kaya yung mga tao noon, ano kagad nila, nakita nila yon? Mga lasing. Nagkakagulo, lasing yung mga yan. Even before they try to listen to whatever's happening, to even the message that was being spoken, yung mga sinasabing mensahe ng mga nagsasalita ng iba't ibang lengguwahe, ang unang-unang pumasok sa isip nila, mga lasing. Kaya kinailangan munang ituwid ni Pablo ang kanilang maling akala bago nila marinig ang katotohanan. Hindi mo po tatanggapin, hindi mo matatanggap ang katotohanan kung hindi ka handang aminin na maaaring mali ang una mong iniisip. Handa po ba tayo? Handa po ba tayo na maituwid sa tuwing tayo'y nagbabasa ng Biblia? Minsan kasi magbabasa tayo ng Biblia, sabihin natin kay Lord, Lord, teach me. Show me where I went wrong. Tapos makikita natin dyan, hindi ka kasi parang the Lord humbles the proud. Ay, Lord, hindi naman ako proud.
Sasabihin natin pa ulit-ulit kay God, Lord, rebuke niyo ako. Pakita niyo sa akin kung saan ako nagkamali. May kapatiran kang lumapit sa'yo, sabihin sa'yo na, brother, medyo naging mayabang ka doon na, huh? Sino ka para magsabi para sa akin ng ganyan? Tapos pray tayo ulit, Lord, bigyan niyo ako ng opportunity maging humble. So ang tanong sa atin is, handa ba tayong magpakumbaba? Handa ba tayo na tuwing lalapit tayo sa salita ng Diyos, lalapit tayo sa Panginoon, handa ba tayong pakinggan kung ano ang nais niyang sabihin sa atin? O masyado tayong humahawak sa kung ano yung tingin natin ay tama? Lord, ito yung tama para sa akin eh. Kaya titignan natin, si Pedro, tinama niya kagad. Sabi niya, mali yung iniisip niyo. Hindi ganun. So the question is for us now, as we read the scripture, as we read what Pedro will be explaining to us, are we willing to concede? Are we willing to listen? Especially po sa inyo, kung meron sa inyo na hindi pa naniniwala kay Jesus, na nakaupo ka ngayon diyan, naririnig mo yung mga salitang ito, handa ka bang makinig? Bukas ba ang iyong puso upang pakinggan kung ano ang sinasabi ng Biblia? So tutuloy natin, hindi lamang sinabi ni Pedro na mali sila. Ipinaliwanag niya kung bakit. At paano niya ginawa ito? Binuksan niya ang salita ng Diyos. Binuksan niya ang kasulatan ng Diyos. Ang pangyayaring ito ay hindi random event, hindi to labo-labo, hindi rin to dahil napakahusay nilang mga apostol, nag-decide sila na magsasalita tayo ng iba't ibang lengguwahe. Hindi. Ang pangyayaring ito ay nakaugat sa salita ng Diyos. Kaya sa point number 2 natin, hindi labo-labo, kundi planado at pinangako. Verse 17, at sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae magsasalita ng propesiya, at ang inyong mga kabataang lalaki ay makikita ang mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Binanggit ni Pedro ang aklat ni Joel. At kung titignan natin, meron somehow parang flow yung salita ng libro ni Joel. At itong sinabi, ito'y mangyayari sa mga huling araw. Kumbinsido na si Pedro na ang panahon ng pagdating ng Espiritu Santo ay yung pagtatag na ng mga huling araw. This is the last days in English. The eschaton. Malapit na. Babalik na muli ang Kristo, ang Mesiyas. At ang sabi, ano daw ang mangyayari sa mga huling araw? Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng mga tao. Ito na ang nagaganap. Yun na ang nakikita nila Yun na yung kanilang nasisilayan. Yung mga iba't ibang lengguwahe, yun na ang senyales na nandiyan na ang banal na espiritu. At ito ay ipinangako ni Jesus. John chapter 14 says this, at hihingan ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Sino daw ito? Ito ang espiritu ng katotohanan, na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo. He will start to indwell us. Ito ang pasimula ng pagbaba ng banal na espiritu. Hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa buong sangkatauhan. Ang kaligtasan ay hindi para lamang sa mga Hudyo o sa iilang espesyal na tao. Hindi ito para lang sa isang piling grupo, kundi para sa lahat. Ang tawag ng ebanghelyo ay para sa lahat. Yes, the gate is narrow. Makitid ang pintuan. Pero ang paghayag o paanyaya ng Diyos na may kaligtasan sa pangalan ni Jesus ay para sa lahat.
ang Espiritu Santo ay para sa lahat. At ang sabi niya, ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magsasalita ng propesiya. Kausap dito ni Joel yung mga Hudyo. Likewise, si Pedro, kausap din niya yung mga Hudyo. Kaya ang sinabi niya na ang inyong mga anak na babae at lalaki, ang mga Hudyong naniniwala at nananampalataya sa Diyos, ay magkakaroon ng kakayanan na magsalita ng propesiya. Pero marahil nagtatanong kayo, Brother Josh, wait lang. Okay, yung mga anak na lalaki, sige, naintindihan ko yan. Pero mga anak na babae, ibig sabihin ba nito ay naniniwala na tayo na pwedeng magkaroon ng pastora? Kasi magsasalita ng propesiya yung mga anak na babae dyan eh. Bakit binanggit pati babae? Alam niyo po, yung ehemplo nito, ipinapakita nito yung gawain ng Diyos nung unang panahon, lalo na nung panahon ng Pentecost. Pinapakita lang dito na ang Diyos ay hindi limitado. Kaya niyang gamitin kahit na sino, mapalalaki o babae. Kung titingnan nga natin yung gospel ni Lucas, yung unang nangyari nung muling nabuhay si Jesus, sino ang inutusan niyang upang maghayag na siya'y muling nabuhay? Yung mga babae. Yung mga babae. Sila ang kanyang inutusang maghayag. At hindi lamang yon, kung titignan din natin, isang malinaw na halimbawa nito ay si Priscilla, asawa ni Aquila, na nagturo at nagpaliwanag ng mga kasulatan kay Apolos at nagturo din ng ebanghelyo ng Diyos sa mga tao. Ipinapakita lamang nito na ang Espiritu ay kumikilos na kayang-kayang gamitin pareho ang lalaki at babae. Pero, malaking pero, nangyayari rin ito dahil hindi pa itinataguyod ang iglesia. This was happening at a specific time and specific context. Merong takdang panahon at takdang oras kung bakit nangyayari ito. At nung itinaguyod na ang iglesia, nung in-establish na ng banal na espiritu ang iglesia, doon na nagbigay ng mga kautusan ang banal na espiritu kung ano ba ang role, ano ba ang tungkulin ng isang babae at ng isang lalaki sa loob ng iglesia. Kaya, pagbabasahin natin to, hindi dapat natin iisipin na dapat ganito rin yung panahon natin ngayon. Bakit? Number 1, during this time, bumababa pa lang yung banal na espiritu. It was specific, Pentecost, special event. Number 2, there was still no church. The church has not yet been formally established. Ngayon meron na. At kung babasahin natin ang Biblia, meron ng mga specific na kautusan at tungkulin at responsibilidad ang bawat isa, babae at lalaki, sa loob ng iglesia. At yun ang sinusunod natin. Kung titingnan natin, ang ministeryo ng banal na espiritu ay indeed nagsimula sa Jerusalem at sa mga Hudyo. Ngunit, gaya ng makikita natin sa libro ng mga gawa, ito ay parang isang bird's eye view ng paano kumilos yung banal na espiritu. Kung paano natin makikita na kumalat ang ebanghelyo mula sa Asia, papuntang Africa, pati na rin Europa. At as we study the book of Acts, makikita natin na unting-unting kumakalat yan. Makikita natin kung paano ginamit ng Diyos ang kanyang espiritu at kanyang salita upang ihayag ang mabuting balita. At ang sunod na sabi dito, ang inyong mga binata ay makakita ng pangitain at ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Yung paggamit ng binata at matanda, ang sinasabi lamang nito is that lahat, mapabata, mapamatanda, mapababae, mapalalaki, kayang gamitin ng Diyos para sa kanyang mga plano. Pero Brother Josh, wait lang. Mga pangitain at mga panaginip,
Marami kaming nakikitang ganyan, lalo na sa TV, na naginip daw sila na magkakaroon sila ng sports car. Diba? Nagkaroon din sila ng pangitain. Nabibigyan daw sila ng mamahaling cellphone ng kanilang church member. Diba? May mga ganon. Paano natin masasabi na totoo? Yun ba yung sinasabi ni Pedro at ni Joel na pangitain at mga panaginip? Alam niyo po, tingin ko, yung nakasabi dito ni Joel at ni Pedro, yung mga pangitain at panaginip ay laging pumapasok lamang yan doon sa main verb, main tungkulin, main pandiwa, ang nag-iisang pandiwa na nandoon. Yung pagsasalita ng propesiya. Meaning, lahat ng pangitain na nakikita nila, lahat ng panaginip na kanilang napapanaginipan ay dapat naaayon sa salita ng Diyos. Kung hindi yan naaayon sa mensahe o kung ano ang nakasaad sa salita ng Diyos, ay hindi yan totoo. So kung sinabi ko sa inyo na naginip ako at ang sabi sa akin, ako ang pinakagwapo sa GFC, maniniwala ba kayo? Ang unang nyo dapat sasabihin sa akin, Brother Josh, wala yan sa salita ng Diyos. Labag pa yan, kasalanan yan. Nagsisinungaling ka. As simple as that. So whenever someone says na panaginipan ko to, ito yung nakita kong vision, ang una mong tanong kagad is, naaayon ba yung nakita mo na panaginipan mo sa salita ng Diyos? Marami tayong napapanaginipan. Hindi agad ibig sabihin na napanaginipan mo, galing sa Diyos kagad yun. Yung bangungot nyo ba, tingin nyo galing sa Diyos? Diba? Naginip ako nung isang gabi, hinahabol daw ako ng lalaking naka-Amerikana. Di ko alam bakit. Kaya ngayon pag may nakita akong naka-Amerikana, ganun na ako. So yung pangitain at panaginip, dapat naaayon sa salita at mensahe ng Diyos. Katulad lamang sa lumang tipan, nakikipag-ugnayan yung mga propeta ayon sa mga pinapakita at minsan sa panaginip na binibigay ng Diyos. Pag nakita rin natin yung mga gawa, makikita din natin dito na may mga bahagi dito na nagpakita ng panaginip at pangitain ang Diyos kay Pablo, kay Ananias, even kay Pedro at kay Cornelio at mayroon pang iba. Pero kung titignan ninyo yung pangitain at panaginip na nakita nila, lahat ng iyon ay naaayon sa salita ng Diyos. Kaya kung bigla kayong nanaginip na ang sabi ninyo, ako na, sabi niya, ako na ang hinirang na bagong anak ng Diyos. Diba? Ako na ang bagong Mesiyas. Di ko alam kung napapanood nyo sa TV yun. Meron isang lalaki nagsasabi yun. Ako ang bagong Mesiyas. Tanong, yun ba ay naaayon sa buo na salita ng Diyos? Hindi po. Hindi po. So, isang paalala lamang. Ang ating binabasa ay tiyak sa isang partikular na panahon at lugar. Ito'y tumutukoy sa pagsisimula o yung senyales ng pagbaba ng banal na espiritu sa araw ng Pentecost. Sa English, ito ay tinatawag natin na descriptive. Ipinapaliwanag lang sa atin, ibinibigay lamang sa atin, isinasalarawan lamang sa atin. Pero hindi po ito sinasabi sa atin na ito dapat ang nangyayari sa atin ngayon. Na dapat si Brother Josh nag-speak in tongues. Na ikaw dapat ay nag-speak in tongues. Hindi po. Ipinapaliwanag at ipinapakita lamang sa atin kung paano ba nagpakita ang banal na espiritu nung panahon na iyon. Ipinapakita kung ano ang nangyari at hindi ang kinakailangang mangyari. At huwag nating asahan na mangyayari sa atin. Nasa ibang panahon na po tayo, na itaguyod na ang iglesia. Buo na ang kasulatan. Nasa sa atin na ang lahat ng kailangan natin at lahat ng iyon ay matatagpuan dito.
Verse 18, maging sa aking mga aliping lalaki at mga aliping babae, sa mga araw na iyon ay magbubuhos ako mula sa aking espiritu at sila'y magsasalita ng propesiya. Mula, di ba kanina sabi niya, mula sa inyong mga anak na lalaki at babae, ang sabi na ngayon ng Diyos, hanggang sa aking mga alipin. Mga anak niyong babae at lalaki, mga Hudyo. Ngayon sabi ni God, hanggang sa aking mga alipin. Ang tinutukoy na ng Diyos ngayon dito ay ang mga grupo ng mga tao na naglilingkod sa Kanya regardless kung saan man sila nagmula o kung ano man ang kanilang lahi. Ang tinutukoy na dito ng Diyos ay hindi lamang yung mga Hudyo, kundi yung mga nananampalatayang hentil. Tayo, mga hindi Hudyo. Basically, yung sinasabi niya, gagamitin ko rin sila. Sila rin ay magkakaroon ng banal na espiritu. Mapapasa kanila rin ang banal na espiritu. Oo, maaaring nagsimula nga sa Jerusalem. Ngunit gagamitin din ng Diyos ang mga tao sa labas. Basta sila ay sumasampalataya. Tatanggapin din ng mga hentil ang espiritu at gagamitin din sila ng Diyos. At sila'y magpapahayag ng mga propesiya. Mas malinaw na ngayon kung ano ang ipapahayag ng mga taong ito. Ito ang ebanghelyo ng kaligtasan na nagmumula lamang kay Hesukristo. Ang mga pangitain, panaginit at iba pang mga pangyayaring ito ay tumuturo lamang, yes, sa pagdating ng banal na espiritu, pero sino ba ang itinuturo ng banal na espiritu? Si Jesus. Kaya in verse 19, nagpatuloy pa si Joel. Ang sabi niya, at magpapakita ako ng kababalaghan sa langit sa taas at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy makapal na usok. Ang sinasabi lamang dito ni Joel, yes, darating ang Mesiyas. Ayan na, dumating na ang banal na espiritu. Pagkatapos dumating ng banal na espiritu, magkakaroon pa ng ibang mga kababalaghan. At sabi niya, literal, na magkakaroon ng kaganapan o kababalaghan sa langit, sa itaas. Hindi lamang ito yung tipong parang, nagkaroon ng konting pagbabago sa kalangitan. Pag binasa natin, mamaya, babasahin natin yung Revelations, it's actually really parang ang ano nga doon is yung mga bituin ay nahuhulog. Yung buwan ay nagkulay dugo. At yung araw ay hindi na sumikat. It's literally like cosmic event. Yung hindi ka makakapaniwala pag nakita mo. And even yung palatandaan sa lupa, literal din na mangyayari. Ibig sabihin, pag nangyari na itong mga palatandaan sa lupa, malapit na ang paghuhukom ng Diyos. Malapit na. Ang dugo, apoy, at usok na magaganap daw sa lupa, merong ibang mga nagsasabi na maaari daw na ito daw yung dugo ni Kristo. Pero kung titignan natin yung salita ng Diyos sa kabuuan, lalo na sa Revelation, makikita natin na hindi lamang yung dugo, kundi pati na rin yung apoy at usok ay nakasaad dito. Kung titignan natin ang Revelation chapter 8 verse 7 to 8, ang sabi dito, hinipan ng unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng yelo at apoy na may halong dugo. At itinapon ang mga ito sa lupa. Ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog at ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog at ang lahat ng luntiang damo ay nasunog. Hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay itinapon sa dagat. At hinipan ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit at sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng di matarok na kalaliman. Binuksan niya ang hukay na di matarok ng kalaliman at umakyat ang usok mula sa hukay na gaya ng usok ng isang malaking horno at nagdilim ang araw at himpapawid dahil sa usok ng hukay. Ito po ay literal. Literal na mangyayari. Kaya kung titignan niyo po, nung sinulat to ni Joel, 800 years bago lumitaw sila Pedro.
let's say 900 years nung sinulat ni John yung Revelations, nagtutugma yung larawan. Nagtutugma kung ano yung pinag-uusapan nila tungkol sa darating na araw ng Diyos, darating na paghuhukom. In verse 20, ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at malwalhating araw ng Panginoon. Ito naman yung mga tanda sa langit. Sa lupa, dugo, apoy at usok. Sa langit naman daw ay yung buwan ay dugo at magiging kadiliman ng araw. Sabi sa Apocalypse or Revelation chapter 6, verse 12, nang buksan niya ang ika-6 na tatak, nagkaroon ng malakas na lindol. At ang araw ay umitim na gaya ng damit sako at ang bilog na buwan ay naging gaya ng dugo. Si Jesus, sabi rin niya sa Mateo chapter 24 na pag nangyari na ang lahat ng ito, pag nakita nyo ito na ang senyales na babalik na ang anak ng tao. Babalik na ang Mesiyas. Maghahari na ang Mesiyas. Ipinapahayag ni Pedro dito ngayon ang mismong propesiya na ang muling nabuhay na si Jesus na umakyat sa Diyos Ama ay babalik balang araw upang maghari at siya ay maghahari magpakailanman. Ito ang darating na dakila at malwalhating araw ng Panginoon. Kaya ang tanong po ngayon sa kanila, darating ang paghuhukom at ang sangkatauhan ay mapapasailalim nito. Ang sangkatauhan ngayon ay nangangailangan ng tagapagligtas, kailangan ng kaligtasan. Kanino sila lalapit? Kanino sila tatawag? Verse 21, at mangyayari na ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kapag dumating na ang araw na iyon, darating ang paghuhukom. Pero, binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng panahon. Ngayon na po ang araw ng kaligtasan. This is the day of salvation. Kaya ito po yung climax o yung rurok ng propesiya ni Joel. Ang sabi niya, sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. You need a Savior, you need saving. Call upon the name of the Lord. Tawagin ninyo ang pangalan ng Panginoon. Kausap niya ang mga Hudyo. Basically, ang sinasabi rin ni Joel at ni Pedro sa mga Hudyo, hindi porket Hudyo kayo, ligtas kayo kagad. Kailangan niyong tumawag sa Panginoon. Kailangan niyong humingi ng saklolo. Kailangan niyong kilalanin ang pangalan ng Panginoon. Walang pre-booking or reservation para sa mga Hudyo. Tanging ang mga tumatawag lamang sa pangalan ng Panginoon ang maliligtas. Ang tanong, sino at ano ang pangalang ito? Tignan niya sa verse 22, ano yung unang pangalan na binanggit ni Pedro doon? Sabi niya, mga kapatid, makinig kayo. Si Jesus na taga Nazaret. Si Jesus na taga Nazaret. Ano ang pangalan ng Panginoong tagapagligtas? Sino yung curious? Si Jesus na taga Nazaret. Ang tanging pag-asa ng bawat tao noon at ngayon ay walang iba kundi si Jesucristo lamang. Ang pagtawag sa kanyang pangalan ay nangangahulugan na nagpapasakop tayo sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtiwala at pagsisisi. Naranasan niyo na po bang malito at maguluhan sa buhay ninyo? Na tinatanong niyo yung Diyos, bakit ganito? Lord, bakit ganito? Bakit ito yung nangyayari? Bakit parang lagi na lang may problema, lagi na lang mahirap, parang walang naaayon sa plano. Akala ko ba nandyan ka? Akala ko ba mas magiging okay ang buhay?
Alam niyo po yung Biblia, hindi tahimik tungkol sa pagdurusa ng mga Kristiyano. Sinasabi actually mismo ng Biblia na magkakaroon ng paghihirap, magkakaroon ng pagdurusa, magkakaroon ng pagsubok at kapighatian. Ngunit huwag tayong matakot sapagkat ang Panginoon ay kasama natin at hindi niya tayo iiwanan o pababayaan. Kaya madalas po mga kapatid, kung paano kinailangan ni Pedro na itama ang kanilang maling pag-iisip, minsan kailangan natin gawin yun sa sarili natin. Minsan nakakalimutan natin dahil sa dami ng problema. Yes, normal po yun. Minsan sa dami ng problema, ang dami nating iniisip, nakakalimutan na natin na bumalik sa salita ng Diyos. Nalilimutan na natin na balikan din kung paano ba niya tayo tinulungan dati. Nalilimutan natin kung ano ba ang mga pinangako niya sa atin. Kaya hanggat sa maaari, sa tuwing tayo nahihirapan, bumalik tayo sa salita ng Diyos at itama natin ang ating mga pananaw. Itama natin ang ating mga sarili at balikan natin kung sino ba siya, ano ba ang kanyang mga pinangako para sa atin. Nakanood po ba kayo dati ng Amazing Race? Alam niyo po yun. Alam niyo po yung Amazing Race. Amazing Race yung pupunta sa isang lugar, tapos maghahanap sila ng mga clues, ganun. Tapos pag nahanap nila yung clue, sabihin, punta kayo dito, punta kayo dyan, punta kayo dito. Tapos sa dulo, pag sila yung pinakauna, may prize sila. Kung nakanood kayo nun, makikita nyo madalas, di ba, hanap sila ng hanap. Ano yung clue? Ano yung clue? Tapos pag nakita nila yung clue, ano na mangyayari? Yes! Tuwan-tuwa sila. Ay! Mga ganyan, naghihiyawan sila, di ba? Tuwan-tuwa, ayan na yung clue, tuwan-tuwa sila. Question, masaya ba sila dahil nakita nila yung clue? Dahil, yung clue, ang ganda. Yung arrow, napakaganda nung gawa. O masaya sila dahil sa kung ano ang tinuturo ng clue? Saan ba sila pupunta sunod? Saan ba ito patungo? Ano ba ang itinuturo nito? Alam niyo po, lahat ng nangyayari dito sa Pentecost, yung nagsasalita in tongues, yung nagkakagulo, yung malakas na ugong, yung mga nakikita nila na parang milagro, na nagugulat sila, minsan tayo, naiipit tayo doon ang galing. Ang galing nagtatangs. Ang galing yung banal na espiritu, ang galing. Nakakalimutan natin minsan na yung tongues, yung banal na espiritu, nandyan yan, hindi dahil gusto nilang magpakitang gilas. Hindi. Nandyan ang tongues, nandyan ang banal na espiritu dahil tumuturo sila sa isang tao. At sino yun? Si Kristo. Lahat ng nangyayari dito sa Pentecost, and even later on, lahat ng kababalaghan na mangyayari, ang lahat ng ito, even ang sarili nating Biblia, lahat ng ito yung nangyayari dahil tumuturo lamang ito sa isang tao lamang. At yun ay sa ating Mesiyas na si Jesus. Siya si Jesus na taga Nazareth. Number 3, hindi tayo, kundi ang nabuhay na Kristo. Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazareth, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan, at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Tinawag niya sa kanilang pansin ang iisang pangalan, ang pangalan na magliligtas sa kanila, si Jesus na taga Nazareth. Ipinapakita ni Lucas kay Teofilo na ito ang dahilan kung bakit ko sinusulat sa iyo ito. Pinapakita ni Pedro, lahat ng ito dahil kay Kristo. At tayo ngayon inaaral natin ng salitang ito, inaaral natin ng Pentecost, at tinuturo sa atin ng Biblia, lahat ng nangyayari dito, lahat ng kababalaghan ay tumutukoy lamang kay Kristo. Siya ang Mesiyas. Siya ang tagapagligtas. At ang sabi niya dito, isang taong pinatotohanan sa inyo sa pamamagitan ng mga himala, kababalaghan at tanda. Hindi lamang pinakilala ng Diyos si Jesus, pinatunayan niya, pinagtibay niya at pinakilala niya.
sa pamamagitan ng maraming ebidensya. Una, mga himala, miracles. Anong ginawa ni Jesus? Nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng patay, nagpalayas ng mga demonyo. Mga kababalaghan, tulad lamang ito ng mga kababalaghan sa langit na mangyayari in the future, ang sinasabi lamang dito, yung mga kababalaghan na ginawa ni Jesus ay nanggaling din sa Diyos. Nanggaling din sa iisang kapangyarihan. Anong ginawa ni Jesus? Pinatahimik niya ang bagyo, nagpakain siya ng 5,000 katao, lumakad sa ibabaw ng tubig at marami pang iba. At nagbigay ng mga palatandaan. Ang kanyang mga himala, kababalaghan, at mga tinuro, lahat ng ito'y tumutukoy sa kanyang sarili. Na siya ang tagapagligtas. Ipinapahayag nito kung sino siya. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan, ang dakilang manggagamot, manunubos, tagapagligtas kaibigan, tagapamagitan, at ang ating dakilang saserdote, our great high priest. Siya si Kristo, ang ating Mesiyas. At ang sabi ito, ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa inyong kalagitnaan. Kayo, ang sinasabi ni Pedro, sa inyo. Ginawa ng Diyos lahat ng to sa gitna ninyong lahat. Nandoon kayo, nakita ninyo ng sarili ninyong mga mata. Nakita niyo siyang buhay. Marahil pati ang kanyang kamatayan ay nakita niyo rin. Nasaksihan ninyo. Matibay ang ebidensya. Ngunit, anong ginawa ng mga tao? Itinanggi siya. Tinawag niya siyang ay, magaling na propeta lang yan. Or sabi ng iba, guro, magaling na guro. Or isang palpak na Mesiyas. Sabi pa nga ng iba, isang salamangkero o sorcerer. Ano pa sabi ng iba? Alipin ni Beelzebub. Isang mangkukulam. Anak ng demonyo. Kaya ang verse 23, ano sabi? Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong pinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Kita nyo? Wala naman yung Mesiyas ninyo Pinako sa krus Nabigo, talo, mali yung plano ng Diyos, no? Ibig sabihin ba nito, nagkamali ang Diyos? Ibig sabihin ba nito na nagkamali si Jesus? Siguro yun kasi yung sinasabi ng iba. Sinasabi ng iba na namatay naman Wala palpak Tignan mo kung nasaan na tayo ngayon. Pero tignan niyo kung anong sagot ni Pedro. Sabi niya, ang taong ito ay ibinigay ayon sa itinakdang plano at paunang kaalaman ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ito nagulat yung Diyos na, naku po, shucks, na-crucify. Shucks, namatay. Mali. Ang sinasabi ni Pedro dito, kahit yung kamatayan, kahit yung crucifixion ng Diyos, ay naaayon sa nakatakdang plano ng Diyos. Hindi ito pagkakamali at hindi rin ito back up. Ang punto nito, ang kamatayan at pagpapako kay Kristo sa krus ay hindi isang sorpresa. Sa halip ito ay bahagi ng ng isang plano ng Diyos na ang Diyos lamang nakakaalam. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay at hawak niya ang lahat. Itinakda ng Diyos na mangyari ito. Alam niyang mangyayari ito at lahat ay naganap ayon sa kanyang plano. Kung babasahin natin yung Lucas, diba? As early as chapter 22, inihayag na ni Jesus na may magtataksil sa kanya. Alam niya. Hindi to, nagulat, palpak. Hindi pati yung pagtataksil nga, alam niya Ang pagdurusa ng Mesiyas, nakatakda rin sa salita ng Diyos. Yun yung binasa ni Kuya Ferd kanina in Isaiah 53. All the way in the Old Testament, it's already prophesied. Nakatakda na magdurusa ang Mesiyas. Ituturo yan ni Felipe sa Gawa 8.
At anong sabi dito? Ipinako ninyo sa krus sa pamamagitan ng kamay ng mga taong makasalanan at pinatay siya. Oo, itinakda ito ng Diyos. Yes, nangyari ito ayon sa kanyang plano. Ngunit, yung sovereignty ni God o yung hawak ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay ay hindi nag-aalis sa pananagutan ng tao. Bakit? Anong sabi ni Pedro dito? Sino daw ang gumawa? Kayo. Kayo ang may gawa nito. Ipinako ninyo siya sa krus. Malayang pinili ng mga Hudyo na ipapatay si Jesus sa pamamagitan ng kamay ng mga masasama. Si Judas, pati na rin yung mga pinunong Hudyo at Romano, ay malayang nakibahagi sa pagpatay kay Jesus. Ang kasamaan ng tao ang nagdala kay Jesus sa kamatayan. Ngunit ang mismong kamatayang ito, iyon rin ang gagamitin ng Diyos upang iligtas ang mga makasalanan. Ito po isang napakagandang talata sapagkat nagpapakita dito yung hiwaga or the mystery between yung sovereignty ni God and yung responsibility ng tao. Ipinropesiya ito ng Diyos noon pa at kusang loob itong isinakatuparan ng mga Hudyo. Hindi po ito isang problema na kailangan nating lutasin, kundi isang tensyon na hindi kayang lubusang ipagkasundo ng isipan ng tao. Bakit? Paano? Dahil hindi tayo Diyos. Ang kakayanan nating maunawaan ang mga plano ng Diyos ay parang ikukumpara natin ng isang butil ng buhangin, ikukumpara natin sa isang buong dalampasigan. Pero mga kapatid, ang pagnanais na umunawa nung God's sovereignty, man's responsibility, hindi mali. In fact, mabuti nga na pinag-iisipan niyo ito Ngunit kapag ang pagnanais nating umunawa ay mas nagiging prioridad na natin kaysa sa pagtitiwala sa Diyos, doon na nagkakaproblema. Nais din maunawaan ni Pablo kung paano ba to lahat sa Romans chapter 9. Pero anong sinabi ng Diyos? Sino ka ba tao para questionin ng Diyos? Nais din maunawaan ni Job kung ano ba yung nangyayari sa kanya. Bakit siya naghihirap? Ngunit hindi rin siya sinagot ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin marami tayong tinatanggap na impormasyon. Kahit hindi natin lubos na nauunawaan. Mga teorya or even mga haka-haka. Nabasa natin sa Viber, nabasa natin sa Facebook, papaniwalaan natin kagad. Ay, hindi ko alam pero parang totoo Sige, maniniwala ako. Pero pagdating sa Diyos, bakit kapag sinabi ng Diyos na ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga daan, ang aking pag-iisip ay mas mataas kaysa sa inyong pag-iisip, ang mga lihim na bagay ay sa akin lamang. Bakit napakahirap natin magtiwala at sabihin na, sige Lord, ikaw nang bahala, tiwala kami sa iyo. Sa halip, pinipilit natin na unawain ang mga bagay na malinaw na sinabi ng Diyos na nasa Kanya lamang ang pagpapasya at kaalaman. Posible kaya na sa kaibuturan ng ating puso't isipan, ang tunay nating pinagtitiwalaan sa buhay ay hindi ang Diyos, kundi ang sarili nating pag-iisip? Isang pangangatwiran o isang pag-iisip na may hangganan, na paulit-ulit na rin tayong pinalya. In verse 24, it says, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. Pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya'y mapigilan nito. Ang pagpapako sa krus kay Kristo ang hindi katapusan. Siya ay muling binuhay mula sa mga patay at habang siya'y pinatay ng mga tao, muli naman siyang binuhay ng Diyos. Ang kanyang muling pagkabuhay, ang pinakadakilang patunay, pagpapatibay at pagbibigay katwiran ng Diyos na siya nga ang kanyang anak, siya ang kanyang lingkod, at siya ang Mesiyas. At ang mga pangyayaring ito, ng mga taong nagsasalita ng iba't ibang lengguwahe, ipinapahayag lang naman nila ang katotohanan ito sa lahat.
ipinapaalam nila sa buong daigdig, sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bansa, na si Jesus ang Panginoon, na si Jesus ang tagapagligtas, na walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao na makakapagligtas maliban sa pangalan ng ating Panginoon na si Jesus lamang. Tinapos niya ang paghihirap ng kamatayan, tinalo niya ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi siya kayang pigilan ng kamatayan. Imposible yon sapagkat walang makakapigil sa plano ng Diyos. Ang linyang ito ay mula sa Awit chapter 16 verse 10, pero next week next week pa natin pag-aaralan. Pansinin po ninyo, walang ebidensyang iniharap, walang pagtutol na pinagtalunan. Bakit? Dahil alam ng lahat na walang laman ang libingan. Na wala ng laman yung puntod ni Jesus. They all knew. The tomb was empty. The question is lang what? Maniniwala ba sila sa eksplanasyon na muling nabuhay si Jesus? Kaya ba nila itong tanggapin? Alam nila na wala naman na talaga doon yung katawan Na nabuhay naman na talaga muli si Jesus Pero tatanggapin ba nila ang katotohanan? Ano ngayon ang implikasyon nito? Kung si Jesus ang Mesiyas, nasaan na siya? Ano ang kanyang kalagayan? Sino ba talaga si Jesus? At yun ang sasagutin natin next week kay Pastor Pedro. Sa ating pagtatapos, ipinapahayag ni Pedro sa kanilang lahat, ang lahat ng inyong nasasaksihan ay may kaugnayan pa rin sa inosenteng taong ipinako ninyo sa krus. Ang taong ito na kayo ang nagpako, siya mismo ang Mesiyas na magliligtas sa lahat mula sa kanilang mga kasalanan. Kapatid, this is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kung hindi mo pa po kilala, hindi ka pa po nagbibigay tiwala sa Panginoong Hesus, ngayon na po dapat ninyo gawin iyan. Talikuran nyo na po ang mga bagay na hindi nasa kalooban ng Diyos at lumapit kayo sa Kanya. Sumampalataya kayo sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya. Lahat ng ating pinag-aralan ay isang patunay kung sino si Jesus. At ito pa lamang ang umpisa. Ang lahat ng ito ay naaayon sa plano ng Diyos. Alam niyo po, hanggang ngayon, pinananatili ng Diyos ang Kristyanismo at ang kanyang mga katagasunod sa loob ng napakaraming panahon. Hanggang ngayon, pati tayo, we are only here because of God's faithfulness. Even us ourselves, ang bawat isa sa atin, nandirito lang tayo ngayon dahil mabuti ang Diyos. Hindi po ba kayo nagtataka na kahit sobrang hirap ng buhay, bakit nandito pa rin kayo? Bakit nandyan pa rin kayo? And it's all because of God's faithfulness. Hindi dahil, ay maganda kasi yung church namin, mababait kasi yung mga pastor namin, or magagaling kasi kami, nagsiserve kasi ako sa ministry. Hindi po. Nandyan pa rin kayo dahil tapat at mabuti ang Diyos sa inyo. Kaya ano ang dapat nating gawin? Tulad ng ginawa ni Pedro. Hindi niya sinabi nung nangyayari ang lahat na ito, hindi niya sinabi sa mga tao, oh guys, tignan nyo, napakagaling namin. Napakahusay namin. Ginagamit namin yung banal na espiritu, ang galing-galing namin, no? Hindi yun ang ginawa niya. Kundi anong ginawa ni Pedro? Itinuro niya si Jesus. Sabi niya, tignan nyo kung gaano kadakila ang aming Mesiyas. Tignan niyo kung gaano kadakila si Jesus. Tignan niyo siya. At bilang church din tayo, GFC, dapat ganun din tayo. Na tuwing makikita ng mga tao, ang church natin, tuwing makikita tayo ng mga tao, hindi natin sabihin, ay napakagaling kasi namin Kasi mahilig kami mag-aral ng Bible. No. What we tell them, we are only like this because we have Christ and look to Christ. Tumingin kayo sa Kanya, wag sa amin, wag kahit na kay Nino, kundi tumingin kayo kay Kristo dahil siya lamang ang tunay na pag-asa nating
lahat. Tayo manalangin. Lord Heavenly Father, thank you so much for this day. Thank you for this wonderful na nabasa naming salita ninyo, Lord. Sana po, Lord, na makita talaga namin kung tungkol ba saan talaga ang ginagawa namin. And even yung time na yun sa Pentecost, na nakaturo lamang talaga sa inyo, pati na ang banal na Espiritu ay nakaturo lamang sa inyo. And Lord, kami rin po bilang mga Kristiyano, tulungan nyo kami na tumingin lamang sa inyo, na kahit na napakahirap ng buhay, alam namin na sa inyo lamang kami nakakahanap ng kaligayahan, ng comfort, ng kalakasan ng loob, Lord. And Lord, we know that everything is only possible through you. Kaya Lord, tulungan nyo kami na magdala pa ng ibang tao na makilala pa kayo lalo. And sana po ay bigyan nyo kami ng kalakasan. Hindi lang po ng kalakasan, pati na rin ng kaliwanagan ng kaisipan. Lord, help us, comfort us, and may we love you in return. We love you so much, Lord. Ang lahat ng ito'y tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong pagtugon, sa banal na salita na ating napakinggan ngayong hapon, naway alalahanin po natin ang totoong layunin na mga gawain ng banal na Espiritu para sa bayan ng Diyos. Sa ating po narinig, itinuturo tayo ng Espiritu Santo kay Kristo. At sa mga gawa, 2, binigyan ng Espiritu si Pedro ng kapangyarihang ipangaral si Jesus at sa pamamagitan ng mensaheng yon ay nakilala ng mga tao ang kanilang tagapagligtas. Sa ating pong pagtatapos, ang paalala sa atin na ang ating pinakamalaking pangangailangan ay hindi lamang dagdag na kaalaman, kundi ang mas malinaw na pagkakilala kay Kristo. Sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang pagliligtas, at sa kanyang pagiging karapat-dapat sa ating pagsamba. Naway, buksan po ng Espiritu ang ating mga mata at ituon ang ating mga puso sa Kanya. Inaanihan ko po ang lahat na magsitayo at sama-sama po nating awitin, Help Us See Christ. Holy Spirit, breath of God, witness to all that Christ has done. Great revealer, radiant light, one with the Father and the Son. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Holy Spirit, voice of truth, speaking the word of God to us, sent from heaven to our hearts, that we might know the Father's love. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty.
konting paalala lang po regarding our church life. Meron po tayong baptism class. Sorry. 3 o'clock daw, pero overtime. Sorry. 3:10. Hanapin niyo lang po si Pastor George. And class lang po so hindi namin kayo ibabaptize. So kung gusto niyo matutunan about baptism lang po, feel free to attend. So huwag kayong matakot na baka i-baptize kayo bigla doon. Hindi yan surprise. Number 2, prayer meeting po sa Wednesday for GFC members, July 1 at 7:30. Pag wala po kayong link, feel free to message lang po yung staff natin at isasendan po nila kayo. Tapos sa Thursday naman po, PDF 242, 7 p.m. dito rin po sa GFC Center. 10th session na po natin regarding the book of Genesis. Ang title po natin is Pop Culture. Sabi ko, Puppet Culture. So, number 4, Golden Ladies Bible Study. Lahat daw po ng Golden Ladies to gather this Friday, July 3 at 1 p.m. dito sa GFC Center. Ano ba ang mga Golden Ladies? Kayo na pong bahalang mag-decide. So, number 5, Singles Fellowship. Yan po. This Saturday, July 4 at 4 p.m. dito po sa GFC Center. Entitled po ang Bible Study natin, Created for Connection. Tungkol po ito sa paglikha ng Diyos sa tao, lalo na nung sinabi ni God na it is not good for man to be alone. Ano bang ibig sabihin nito? All single believers ages 18 and above are invited. Join us as we discover the biblical fellowship is more than just socializing. And lastly po, for next week, please pray for our guest preachers. It is our friend from Dubai, si Pastor Alvin Liton Hua. So, he will be preaching for both English and Tagalog services po. So, please continue to pray for his church in Dubai. Hindi pa rin madali ang buhay doon. Tapos, yun nga, please pray for him also and his family as he will be serving us next week. Sige po, let's pray. Lord Heavenly Father, thank you so much for this time that we have. May the truth na natutunan namin, sana po manahan talaga sa puso't isipan namin at magpakita sa buhay namin. We lift up to you the Crossroads Church sa Dubai. We even see Pastor Alvin as early as now, Lord. Protektahan niyo po siya and bless his preparations and protect his church as well back in Dubai. And for us na nandito, Lord, we pray for every one of us, lalo na sa mga uuwi sa mga malalayong lugar. Ingatan niyo po kami. And everything, Lord, we lift up to your name. And I will read in 1 Thessalonians chapter 5, verse 23 to 24. And sabi po dito, pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag na gagawa rin naman nito. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Have a blessed Sunday, everyone. Ingat po.